Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Kawikaan 25 talata 9 hanggang 10. Ang sabi dito, kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya-hiya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ating binasa, isa ito sa mga Christian ethics, no? O kaya yung Christian morals na kung saan mga kapatid, kahit sa ating mga Pilipino, nung unang panahon, no? Yun ang itinuturo ng ating mga lola, ng ating mga matatanda na kung merong kunyari away sa ating pamilya ay dapat ay solusyonan yan within the family. Diba? Dapat hindi na yan lumabas sa kapitbahay o kasi sino pa man. Kasi siyempre, ang makakasolve lang ng inyong problema sa loob ng inyong tahanan, kayo lang din. Ganon din sa ating kapwa. Diba? Kung merong alitan, mas maganda ayusin yung dalawa at huwag nang ipaalam pa sa inyong barangay, sa inyong mga kapitbahay. Kasi siyempre nakakaya yun di ba? Kahit sabi nga, di ba, kunyari yung away sa pamilya, nakakaya yun. Pag nalaman ng mga kapitbahay nyo na nag-aaway kayo, nakakaya talaga yun. Ganun din, kapag may kaaway ka na, kunyari kapitbahay mo, o kaya isang tao, maganda mag-usap na lang kayo. Sabi doon, ilihim nyo at lutasin nyo nang hindi na lumala. So, ibig sabihin, ayusin agad. Ayusin nyo ng lihim para hindi na lumala. Diba? May mga ganun mga tao, di ba? Na marunong sila magtago ng away nila, di ba? Minsan nga, kahit nga sa mga magkakaibigan, ganun, no? Magugulat na lang yung barkada. Oh, nag-away pala kayo? Ba't di namin alam, di ba? O kaya kahit sa mga sigalot minsan, sa mga kilala nating mga tao, minsan hindi nila nahalata, di ba? Hindi nila nakikita na magkaaway pala kayo. Tapos bandang huli na lang na nagkaayos na kayo, pagtagal ng mga ilang buwan, ilang taon, malalaman nila, no, magugulat sila. Ay, nag-away pala kayo, ba't di namin alam? Which is gano'n naman talaga dapat. Kasi yung respeto sa isa't isa. Kasi kapag the more na maraming tao nakakaalam, inilalagay nyo rin yung inyong mga sarili sa kahihiyan. Siyempre, kailangan pa rin yung respeto sa isa't isa. Kahit yung tao nagkamali sa atin, hindi dapat natin yung pinagsasasabi sa ibang tao na itong taong to gumawa ng masama sa akin, pinagkakakalat natin. Kasi, lalo kung paano nyo maayos yung problema, at lalo kung nag-ayos na kayo, tapos pinagkalat mo pa. Diba? Imbis na okay na kayo, nag-usap na kayo, tapos pinagkalat mo pa. So, parang sugat yan na nalagyan na ng gamot, papagaling na sana, kaso hinawakan mo na naman. Diba? So, imbis na gumaling, lumala. Tsaka respeto rin kasi, no? Doon sa taong yun. Kung siya man yung nakagawa ng masama sa'yo, o kung ikaw naman yung nakagawa ng masama sa kanya. Kaya talagang inililihim yun. At hindi na dapat lumala. Kasi kapag lumala na, marami nang makakalam. Imbes dalawa lang kayo yung may problema, na dapat kayo nag-ayos na, dahil hindi kayo mag-ayos, so lalala. Kapag lumala nang lumala yun, marami na yung makakaalam. Parang ano yan parang apoy, diba? Nagsimula sa maliit. So, kailangan mas madali pang itago yun. Madaling patayin pa sana yun Kaso pinabayaan. Mas lalong lumaki na yung apoy. Kahit anong gawin mo na takip doon, magkakaroon pa rin ng usok Di ba? Magkakaroon na ng usok yun. Kahit anong tago mo doon sa apoy na yun, may usok na lalabas Di ba? Kahit ano ng sikreto nyo, ano ng tago nyo, kaso lumala na, nararamdaman, meron na nakikitang usok At yung usok na yun, hindi mo na maitatago yun.
Kahit anong pigil mo na doon sa apoy na yun, mapapasok ka na. At sabi doon mga kapatid, baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya-hiya. Diba? Yung kasi yung maging kahihiyan tayo. Kaya nga dati, talagang pinahalaga natin yung dangal ng bawat isa. Yung respeto ba? Pero ngayon, dahil nga sa mga social media, minsan, pinagkakakitaan na yung away pamilya. Di ba? Yung problema ng mag-asawa, yung problema ng ama sa anak, ng mga magulang sa anak, yung problema ng kapitbahay. Ngayon, wala na sa kanilang hindi na importante sa kanila yung dangal, di ba? Hindi na importante sa kanila yung respeto sa isa't isa. Basta importante, mag-viral, kumita ng pera, di ba? Ganun ang nangyayari ngayon, no? Tapos marami pang mga Kristiyano, naturingan pa namang mga Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, pero natutuwa pa, at gustong-gustong manood ng mga away pamilya. Di ba? Di ba? Yung kahihiyan yun eh. Anong magandang makukuha ka doon? Anong magandang leksyon makukuha mo doon? Kaya nga kahit yung ating batas pinangangalagaan yung kapakanan ng bawat pamilya, yung kapakanan ng bawat tao eh. Pero doon hindi eh. Di ba? Hindi nila iniisip, siyempre pag social media na yan, hindi mo na yan mabubura eh. Diba? Hindi mo na yan matatanggal yung kahihiyang ginawa nyo sa social media, sa TV, na broadcast na. Diba? Siyempre, sino apektado nyon? Kunyari, isang mag-asawa, magiging maapektuhan nyo yung mga anak. Yung mga anak, tinutokso sa eskwelahan. No? Sasabihin nila, nakita namin yung nanay-tatay mo nag-away sa TV, nag-away sa social media. Diba? So, hindi mo na hindi mo na matatanggal yun. Kasi nandun na yun habang buhay na, nasa nasa social media na, nasa internet na yan. Diba? Yung kahihiyan yun, kahit mag-ayos pa kayo ng kaaway mo na yun, hindi na mabubura yun. Diba? At siyempre, hindi na rin ipabubura na nag-upload yun. Kasi bakit? Kasi doon siya kumikita eh. Diba? Doon siya nagkaka-income, doon siya nagkakaroon ng pera. Dati may kita talaga natin, di ba? Ayaw nating mapahiya yung pamilya natin. Iniisip kasi natin, pag lumabas ito, kahihiyan ng pamilya eh. Hindi lang tayo, pati yung mga apo mo sa tuhod mo, sa dapa-dapa mo. Di ba? Pati yung apo mo sa ingguron mo, na hindi ka na inabutan, makikita pa nila yung away di ba? Yung kahihiyang ginawa natin. Kasi minsan ang tao nadadala sa emosyon, hindi na nakapag-iisip ng tama. Tapos kung saan doon na sila na himasmasan, wala na eh. Diba? Na-upload na yon, marami na nakapanood, marami na nakakita, hindi mo na mabubura yun. Kaya nga dito kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na yung kawikaan, it's about Christian morality eh. Yung ethics, ano ba yung dapat natin gawin sa mga ganitong mga sitwasyon? Papadala ka ba sa bugso ng damdamin mo, sa galit mo? Matapos kang mailabas mo yung sama ng loob mo na yon, nailabas mo yung mga masasamang salita sa kaaway mo. After that, ano na? Diba? Hindi mo na may babalik yun eh. Yung mga masasamang sinabi natin. At ang mangyayari dyan, wala talaga maayos. Diba? Paano maayos yun? Mas lalong lumala pa nga eh. Diba? Kunyari sa mag-asawa, sa tingin mo magbabalikan pa talaga yan. Hindi na. Kasi bakit? Kasi napahiya na eh. Diba? Kung yung isa naman, hindi naman para totoo yung akusasyon sa kanya. O siyempre, kahiya-hiya na yun. Mahihiya siya dun sa mga katrabaho niya, sa mga kapitbahay niya. Diba? Tapos mag-i-expect ka magbabalikan. Magiging maganda yung samahan ng pamilya nyo. Hindi na. Paano mo naman masasabi na magiging mabuti yung relasyon nila nyon? Maayos ba ng social media yung away nila? Hindi.
Kasi yung mga tao mismo na nanonood, yung mga nagko-comment may judgment na Masama na yung sinasabi. Wala naman sila yung pakialam kung ano yung totoo sa hindi Kasi nakabase lang sila kung ano nakikita nila, naririnig nila Bakit? Alam ba nila yung punot dulo ng mga bagay-bagay? Kasi yung pinaka-purpose na naman talaga yan, bakit sinasabi ito ng salita ng Diyos, na sikreto nyo, ayusin nyo ng mga sarilinan, yung mga problema, para doon kasi talaga maibabalik yung mabuting pagsasama Kasi wala nakakaalam Diba? Kayo lang dalawa yung nakakaalam ng problema nyo. Pag nagpatawaran na kayo, ano na? Wala na. Parang walang nangyari. Di ba? Pero kung marami ang nangyayari, marami ang nakaalam, kaya sinabi mo na sa kumari mo, sa kapitbahay mo, ano mangyayari ngayon? Maayos ba yung pagsasama nyo? Maayos ba yung hidwaan nyo? Hindi. Kasi bakit? Siyempre, pag ang tao napahiya, diba? Tapos na dumating siyempre, yung pride kasi, diba, ng tao Nasira yung dangal niya, nasira yung pangalan niya Kaya mangyayari yun, hindi na talaga makikipag-ayos yun. Makipag-ayos man, hindi talaga sincero. Parang ano na lang yun, parang okay na, para matapos na. Pero hindi talaga bukal sa puso. Kaya kahit nagbati na, kahit nag-shake hands na, wala na, hindi na maibabalik talaga yung samahan na yun. Kasi bakit? Nasira Kasi pinahiya ka Kunyari, maliit lang na bagay yun Pero napahiya na Diba? Hindi mo naman yun kasi napahiya ka Parang yung ginawa ko bang maliit na bagay na yun, sapat ba para masira ako sa paningin ng tao? Diba? Parang ganun Kaya mahalaga pa rin na bilang tayo ay mananampalataya, sinatawag tayong mga Kristiyano, dapat sinusunod natin ano ba yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ito yung makakabuti. Kasi wala tayong ibang inilalagay sa kahihiyan kundi yung mga sarili natin. At hindi lang yung sarili natin ang pinapahiya natin, kundi pati yung mga membro ng pamilya natin na wala namang kamalay-malay, wala namang kinalaman sa away nyo. Pati sila nadadamay. Pati sila nadadawit, nasasama na sa mga hindi magagandang usapan. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na maggabay, pumatnubay sa bawat isa sa atin, at nawa ay patuloy tayong biyayaan na tayo patuloy na makasunod sa kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat.